mga ka-Insta Review, may napakainit na balita na siguradong makakaapekto sa lahat ng gumagamit ng loan apps, lending companies at financing companies dito nga sa Pilipinas. Alam nyo ba na naglabas ng bagong memorandum ang SEC o Securities and Exchange Commission na nagbabawal sa unfair debt collection practices? Ibig sabihin, bawal na ang harassment, pananakot at kahit anong pambabastos ng mga collectors kapag naniningil. Kaya kung isa ka sa mga naging biktima ng panghaharas, magandang balita ito para sa'yo. So, bakit big deal ito? Over the past years kasi, dumami ng dumami ang reklamo laban sa mga loan apps at mga lending companies. Maraming borrowers na rin ang nagsumbong na minumura sila sa text at tawag, pinapahiya sila online, kinokontak pati mga kamag-anak at kaibigan nila at minsan binabantaan pa ng pananakit. Ang SEC mismo nagsabi na numerous complaints na ang natanggap nila. Kaya ngayong 2025, naglabas sila ng malinaw na memo na bawal ang harassment, dapat good faith at reasonable conduct ang lahat ng collection practices. Dito pumapasok ang SEC Memorandum Circular Number 18 ayon sa SEC Financing Companies, Lending Companies at pati na rin mga third-party collectors na kinukuha nila. Pwede lang gumamit ng reasonable at legal na paraan para maningil. Pero bawal na bawal ang mga sumusunod. Ang una, paggamit ng mura, insulto at bastos na salita. Hindi na pwedeng murahin o bastusin ang borrower. Ang pangalawa, paglabas ng pangalan at personal na info ng borrower. Yung tipong ipopost ka sa Facebook or ipapahiya ka sa mga kaibigan mo, bawal na yan. Number 3 nga, paggamit ng false representation o panlilin lang, hindi sila pwedeng magpanggap na abogado, pulis o kung sino-sino man para lang manakot. Number 4, pagtawag o pagkontak sa hindi tamang oras. Bawal silang makipag-ugnayan before 6 a.m. o after 10 p.m. Maliban na lang kung overdue ka na ng higit 15 days or ikaw mismo nagbigay ng consent. May katapat na multa at parusa. So, 25,000 penalty para sa lending company sa first offense, 50,000 penalty naman para sa financing company sa first offense. Pwede itong tumaas hanggang 1 million sa mga sumusunod na offense. At worst case scenario, suspension o revocation ng license, ibig sabihin kung patuloy silang manghaharas, pwedeng tuluyang ipasara ang operations nila. Hindi lang ang SEC ang gumagalaw dito. Naalala nyo ba nung nakaraang taon, National Privacy Commission o NPC, sila yung tumingin sa 48 online lending apps na nanghaharas ng borrowers. Over 400 complaints ang natanggap nila. Karamihan sa reklamo ay yung pag-share ng personal info ng borrower sa mga kamag-anak, pag-disclose ng utang sa ibang tao, online shaming. Kaya itong bagong circular ng SEC or Securities and Exchange Commission, dagdag protection sa mga borrowers laban sa mga abusado at unethical na loan collectors. So ano ang ibig sabihin nito para sa borrowers? Kung borrower ka at may utang sa isang loan app o lending company, tandaan mo ito. Oo, kailangan mong bayaran ang utang mo. Obligasyon mo yon. Pero hindi nila karapatan na bastusin, takutin o ipahiya ka para lang makasingil. Kung sakaling makaranas ka rin ng harassment, pwede ka nang mag-file ng complaint sa SEC or Securities and Exchange Commission nga laban sa company na nanghaharas. Pwede rin sa NPC, lalo na kung may privacy violation na nangyari. I-document mo lahat ng harassment, screenshot ng text at iba pa. So, paano nga ba makakaiwas sa ganitong sitwasyon? So, mga ka-Insta Review, practical tips naman. Uutang lang kung kaya mong bayaran. Huwag padalos-dalos sa pag-loan, lalo na kung alam mong hindi stable ang kita mo kasi mahirap magbayad. Basahin ang terms and condition, lalo na kung online app. Dapat malinaw sa'yo yung interest, yung due date at penalties. And number 3, gamitin ang loan sa tama. Pwede sa pang-emergency o pang-negosyo, huwag sa pang-shopping lang. At kung may problema sa pagbabayad, makipag-ugnayan ng maaga. Mas okay na mag-usap ng ayos kaysa hintayin pang na-overdue. Kaya nga mga ka-Insta Review, malaking hakbang itong ginawa ng SEC or Securities and Exchange Commission. Finally, may malinaw na guidelines laban sa abusive at unfair debt collection practices. Ito ay paalala na
Oo, may responsibilidad nga tayong bayaran ang ating mga utang pero may karapatan din tayong igalang at tratuhin ng maayos. Kung naharas ka na dati, huwag kang matakot magsumbong ngayon. May mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa'yo, tumulong sa atin. So anong take ninyo dito mga ka-Insta Review? Sa tingin nyo ba matatakot na ang mga abusive collectors dahil sa memo na to? O baka tuloy-tuloy pa rin ang harassment? Comment your thoughts below at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to para nga mas maraming borrowers ang maging aware sa kanilang rights at protections. This has been Yana from Insta Review at lagi kong paalala, utang responsibly. Thank you guys for watching at see you sa next video. Bye!